Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito. 20K airfare from Manila to Tacloban, no? To Tacloban City, 'di ba? At diyan ho nag-iiyakan ito hong mga Digonians na dadalo raw po ng Maisog Rally, Max. Sa ano ata yan, na 25. Okay? I'm not really sure about the date ng rally nila eh. Now, sabi po nito ni Pebbles, yung binabanggit ni Maharlika, na nagki-claim na inuutusan ayon kay Aimee raw. Ah, sabi niya 20K one way pa lang papunta ng Tacloban. Kung bumili ng maraming tickets, may bumili ng maraming tickets at yung ilan na natira na ticket, ayan ang presyo 20K. Tinalo pang Thailand. Alam nyo dito ho na pagkikita talaga na etong mga to may ano talaga amats. Hindi ho sila nakakaintindi ng economics. Ha? Mamaya explain ko. Sabi pa niya Hindi kasi may nagsasabi ang sabi daw po ni Glenn Chong, si Glenn Chong po tinuturo nila eh. Ang nagsabi na binili raw po ni FL ang mga ticket ng eroplano. Ayan, sabi niya rito, ang lupit gagawin talagang lahat, maharang lang ang Maisog Rally, Maisog Morali, 'di ba? Hinihiram ko yung bato ni Darna, lilipad na lang sana ako kaso nasa kanila daw. Hindi pa sinosoli ni Onanay. 'Di ba? Yan naman, ang laki naman ng presyo. No. Alam mo ang laki ng katangahan ng mga 'to. Yan. So meron pong no flights, darating pong etong 23, no? Thursday and then Friday, no flights din. And then Saturday, no flights din. Okay, 24, 25, yan, dalawang araw. Yan, no Cebu Pacific flight from Manila to Tacloban. Fully booked, coincidence, sabi ng isa. Diba? Ngayon, yung pecha nung rally pala, nung Maisog, yan, May 24, 20, and 25. Aba, malupit Okay. So ngayon, noon pong April 26 pa lamang, meron na pong pasabi ang kaap. Sabi rito, Tacloban Airport implements temporary operational hours due to runway schedule maintenance. Okay? Now, sabi rito, furthermore, the repair will impact a total of 12 flights to and from Manila daily operated by 3 airlines. Hence, the public is advised to coordinate with their respective airlines for further updates on their flights. Okay, so nagbawas po sila ng mga biyahe. As a result of the airport original operating hours from 4:30 in the morning to 8:30 in the evening will be shortened. Okay, the sunrise sunset operations will take place while repairs will be carried out at night. This schedule allows ample time for the asphalt to cure before the first morning flight traverse the runway. Okay. Kasi naman, syempre, yung espalto kapag yan um, malambot pa, nako, may oras yan kasi hindi ko lang alam kung ilang oras po ang curing time nito. Yan. So, ito kasi ang problema nila dyan sa airport. Yung mga espalto nagkakabasag-basag na, nagkakasira-sira na. Siyempre, paano kung sa bigat ng eroplano, pagbaba dyan, 'di ba, mapunit yung gulong niyan, di gumulong-gulong yan o sumubsob yung airport yung eroplano. Oh. Ngayon, ang ginagawa po nila, April pa lang nag-announce na magkakaroon po ng repair. Okay? Hindi ho kaya alam na nila ito, sinadya lamang nila na, 'di ba, mag-apply ng Maisog Rally o Maisog mo Rally at itapat sa petsa na may ginagawang repair. Oh. Anong petsa pa nagsabi ang kaap? April 26 po. Halos isang buwan nang nag-anunsyo, 'di ba? Tapos bakit hindi nila ito nginalngal ng mga nakaraang araw? Ako kasi naniniwala ako na hindi po na ito po'y hindi totoong hindi nila alam na mayroong ganyang klaseng anunsyo. Mas pinaniniwalaan ko pang alam nila 'yan.
Like nito ni Attorney Glenn Chong, hindi ba't lugar niya banda dyan? Oh. At saka, dati pa, nabanggit na rin yan sa akin na target nila ang mag-rally dyan sa Tacloban. Siguro may mga dalawang linggo o 3 linggo na yan nabanggit sa akin ng taga-kabilang parlor, yung plano nila. So, kaya nga ako, hindi kaya i-minatch ninyo talaga to sa petsa na kung kailan merong repair, kung kailan kokonti yung lipad ng mga eroplano dyan. Ito po yung pagre-repair na ginagawa ng CAAP. Yan yung CAAP. Diba? Bagong-bago spalto. So, yan yung airport. Daniel C. Romualdez Airport. Now, sinabi nila na ito daw ay binili ni Attorney Lisa, ni FL, yung tawag dito, yung mga ticket. So kung binili, sabihin natin, may bumili ng mga ticket. Kapag sold out po ang mga ticket, kapag sold out, at hindi sumakay ang pasahero, lilipad at lilipad pa rin po ang eroplano. Hindi binili yung mga ticket, lilipad at lilipad pa rin ho ang mga eroplano. Okay? Scheduled flight yan. Natural. Kailangan dun sa kabilang dako. Baka may mga nag-aabang na pasahero doon. Kailangan may eroplanong dumating doon. Hindi po pwedeng, teka, hindi pa naubos ticket namin, hindi mo na kami lilipad. Tragis, ano to, jeep? Di ba? Utak-usok tong mga to eh. Oh. Ngayon, ang ginawa po nitong mga kamote, nagpapabook sila ng sobrang late. Natural. Kung kukonti ang eroplano, kukonti po ang available flight. Siyempre, papasok po ngayon itong law of supply and demand. Kapag kukonti ang availability, di ba? Mataas ang demand, chance yan para tumaas ang presyo. Oh. Yun ang katangahan nila eh. Late sila nagpabook. Di ba? Kung inagahan nila sanang magpabook, malalaman nila na wala palang flight ng ganito. 'Di ba? Wala palang ganyan ang sa Cebu Pacific. So makakalipat sila, 3 airline naman 'yan eh. Oh. So kung wala si Cebu Pacific, natural yung dalawa roon. 'Di ba? Hindi natin alam, baka isa lang yung papaliparin doon. Kasi nga nag-reduce talaga sila ng oras ng paglipad at paglapag ng eroplano. Kasi hindi biro, para ilang araw yan kailangan mong patigasin. 3 araw yan. Ang malas pa pag inulan pa yung espalto na hindi pa cured. Nako, tuklap yan. At kapag kaya nagkabasag-basag yung espalto, di ba? Pag nagpreno ang eroplano dyan, dudulas ang gulong yan, didisgrasya yan. Kaya kinakailangan talagang bigyang daan talaga yung curing time ng espalto. Yun ang tangatangahan nila eh. Nag-book sila sobrang late. Di ba? Anong petsa? 22, 21, 23. Sobrang close. Natural. Kumonti na yung opportunity, tumaas ngayon ang presyo dyan. At kung ako man ang may-ari ng airline, ganun ang gagawin ko ba? Diba? Ang tingin po kasi nila rito sa ticket, para itong pagkain. Na kapag ka pinakyaw, mataas ang demand. Diba? Maglalabas ulit ng mga ticket. Pero pepresyohan. Tragis, ginawang pagkain yung style ng ticket eh. Ganun kahina ang utak nila. O baka naman hindi humahina, sinadya lang ho talaga nila para pagmukhain na namang masama ang imahe nitong Marcos administration at lalo na ni F.L. Lisa. Bakit ba pagdating dito sa Maisog, si F.L. lagi ang pinagtitripan nila? No? Na sumasabotahe. Yung mga magsasaka nagpapasalamat pag umulan eh. Totoo. Kapag umulan, lalo nung meron tayong El Nino, pag umulan,
Nagpapasalamat yung mga magsasaka, tama? Hmm, bakit? Nagpapasalamat ba mga magsasaka o kailangan ba ng mga magsasaka ang pagmumura ni Duterte? Pupunta sa lugar nila? Alam niyo ho, si PBBM, ngayong araw na 'to, kung di ako nagkamali, pumunta siya diyan. Ano ho dala niya? Namudmod sila ng mga titulo ng lupa sa mga magsasaka, 'di ba? Eto hong si Duterte pupunta diyan, anong dadalhin? Ha? Bad vibes. Magmumura, dadayo sa lugar niyo para magmura. Inaabuso ang tinatawag na freedom of expression. Hayop na freedom 'yan, 'di ba? Pagmumurahin lang yung lugar ninyo, pagmumurahin lang yung presidente. Tapos siyempre yung mga Digonians, tuwan-tuwa diyan. Sinusumbat na nga nila, eh. Ito yung mga bahay na pinagawa ni Duterte, yung Tacloban, yung mga nabaha, yung mga naano ng biktima ng Yolanda. So ibig nila sabihin dapat magsusugod yung mga yun sa rally at enjoy nila yung pagmumura nun at paninira sa presidente. 'Di ba? Loko-loko lang yung pupunta diyan. At ang kapansin-pansin ang nagkakagulong pumunta diyan yung mga tagalabas ng Tacloban. Hindi ba't dapat mag-focus sila na ma-recruit nila yung mga lokal diyan? Yan yung dapat na kinukumbinsi nila. Dapat ngayon pa lang nasa ground na sila. O nangangatok na sila, "Uy, punta kayo sisiraan namin si BBM do'n. Makinig kayo sa quality ng pagmumura namin. Makinig kayo sa paninira namin." Dapat gano'n. 'Di ba, hindi yung ire-recruit nila yung mga taga-kusang galing ng Davao City, yung mga miyembro ni Kibuloy, 'di ba? Yung mga vloggers, siyempre susugod rin yung mga vloggers tapos manghihingi ng pamasahe. "Wala po kaming pamasahe pabalik." Ay naku, meron naman. May mga pictures naman talaga noon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na naipatayo. Meron naman, in fairness, 'di ba? And in fact, naikumpara pa nga yan, sa mga pinagawa ni Leni Robredo, ay ni Leni Robredo, sorry, ni Pinoy. Oh, kasi kay Pinoy noon, Diyos ko po, yung mga pinagawa niya roon, talagang pang temporary lang talaga, 'di ba? Budol nga daw ipinatayong pabahay sa mga Yolanda victims, sinabi ni wala nga daw ipinatayong pabahay. Meron naman po diyan. Ayan, shoutout kay Don Kengs. Magandang good morning sa'yo. Okay, so iwan muna natin yan.